Mga magsasaka sa Pangasinan nangangamba rin sa epekto ng patuloy na oil price hike. Narito ang report. Aabot sa 2 hektarya ang maisa ni Tatay Alex sa Barangay Osmeña, Basista, Pangasinan. Nakatanim dito ang mga hybrid yellow corn na inaasahang aanihin sa unang linggo ng Abril. Tamang patubig at saka tamang pag-aabono sa mga insekto. Wala namang ganong insekto ngayon yung mga hybrid kasi nakahalo na yung mga gamot niya sa binhi. Malaki raw ang gastos ni Tatay Alex sa pagtatanim. Sumabay raw kasi ang mataas na presyo ng binhi at pataba. Sa kasalukuyan, naglalaro ng 18 to 20 pesos kada kilo ang farm gate price ng tuyong mais o yung mga giniling ng mais, habang nasa 14 to 16 pesos kada kilo naman ang bentahan ng basang mais. Bagamat sakto pa raw ang presyohan ng mais, nangangamba ang mga corn farmer na bumaba ang farm gate price sa mismong panahon ng anihan. Lang ang problema, habang mayroon ng maaani, ganun naman bumababa yung presyo. Kaya sana tuloy-tuloy pa rin yung presyo ngayon. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, posible raw ang pagbaba ng farm gate price ng mais sa mga susunod na linggo. Marami kasi nagtanim ng corn kasi last year bumaba yung presyo ng palay, no? So maraming nagtanim ng corn ngayon. Isa rin kasi sa nagpataas ng gastusin ng mga magsasaka ang krudo na ginagamit sa transportasyon at ng kanilang farm equipment. Nasa 100 milyong pisong halaga ng fuel subsidy ang naibigay ng Agriculture Department para sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, tig 5,000 piso ang posibleng matanggap ng mga nakarehistrong magsasaka sa kagawaran. Kapag nai-release na, magagamit daw ang fuel subsidy card sa mga gasolinahan para doon sila magpakarga. Ang mga nasa malalayong lugar, bibigyan naman daw ng voucher. Nakahandang magbigay ng fuel subsidy ang gobyerno kapag tumaas pa raw lalo ang presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.